Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-13 linggo ng taon at tayo inaaniyahan na sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon sa pagtupad sa kalooban o plano ng Kanyang Ama. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang malapit na ang kanyang pagkataas sa daigdig na ito, tahasang nilakad niya ang daang patungo sa Jerusalem. Nagpauna siya ng mga sugo upang pumasok sa nayon ng mga Samaritano at ipaghanda siya ng matutuluyan. Datapot hindi siya tinanggap, palibhas ay patungo siya sa Jerusalem. Nang itipakita ng kanyang mga alagad na sina Santiago at Juan, ay sinabi nila sa kanya, Panginoon, ibig mong magpadala kami ng apoy mula sa langit upang pugdawin sila? Ngunit bumaling siya sa kanila at pinagsabihan sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila ay winika ng isa sa kanya, susunod ako sa iyo saan mang ka pumaroon. Sinagot siya ni Jesus, ang mga sora ay may mga lungga, ang mga ibon sa iyong papawid ay may mga pugan. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mahiligan ng ulo. Winika niya sa isa, susunod ka sa akin. Subalit, sinabi noon, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi upang ilibing ang aking ama. Ano Jesus sa kanya? Pabayaan ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Ngunit ikaw ay lumakad upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. At sinabi naman ng isa, susunod ako sa iyo, Panginoon, ngunit itulot mo muna na ako'y magpaalam sa aking mga kamag-anak. Tatapos sinabi ni Jesus, ang sino mang humawak ng araro at lumingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa mananampalataya. Ano ang plano ni Diyos sa inyong buhay? Sapagkat sa mga planong ito, dito nakasalalay ang ating tagumpay. Kung tayo may plano, kahit sa ating daraanan, ay magkaroon tayo ng mga problema, mga pagsubok, hirap. Magkakaroon tayo ng determinasyon para tapusin, ipagpatuloy yung plano natin sa buhay hanggang tayo ay magtagumpay. Ang Diyos ay may plano rin sa atin na tayo ay bigyan niya ng kaligtasan. At kung makikita natin ang buong buhay ng ating Panginoong Jesucristo mula sa kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan ay naaayon sa plano ng kanyang Ama. Kaya nga sa Banal na Ebanghelyo ngayon, napakalakas na kanyang determinasyon na siya ay bumalik o pumunta sa Jerusalem. Bagong Ebanghelyo ito ay sinasabi niya sa kanyang mga alagad, tayo ay pupunta sa Jerusalem. At sa Jerusalem, ang anak ng tao ay dadakpin. Siya ay pahihirapan. Siya ay papatayin. Subalit sa ika-3 araw, siya ay muling mabubuhay. Dahil dito sa kamatayan ito, sa hirap na ito, na nakikita nila sa Jerusalem, pinagbawalan ng mga alagad ng ating Panginoon na pumunta sa Jerusalem. Pero para sa ating Panginoon, ito ang plano ng Diyos. At dahil ito'y plano ng Diyos, ito'y dapat tukdin. At yung mga paghihirap, kahit kamatayan, ay hindi dapat maging sagabal
upang sundin niya ang kalooban, ang plano ng Diyos. Sa banal na Ebanghelyo ngayon, china-challenge ng ating Panginoon ang mga alagad at tayo rin lahat na kanyang mga tagasunod. China-challenge tayo na sundin ang kanyang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon o ng kanyang Ama. Na tayo sumunod sa kanyang halimbawa kung paano niyang ginawa na sa kabila ng lahat ng mga hirap ay nagawa niyang tukdin, sundin ang plano ng Ama hanggang sa katapusan. Ganon din ang invitation sa atin na gawin ang kanyang ginawa. Ang imbitasyon ito ay dapat maliwanag. Kahit sa simula pa lamang sa banal na Ebanghelyo ngayon ay nililiwanag ng ating Panginoon yung tunay na pangyayari sa pagsunod sa Kanya. Yung mahalagang bagay sapagkat ayaw niya na tayo ay may inaasahan na mali. Ayaw niya na tayo umaasa na hindi natin makakamtan. Kaya liwanag niya ang tatlong bagay na nasa banal na Ebanghelyo. Una sa lahat sinasabi niya, walang katiyakan ang katiwasayan na hinahanap natin sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung nais natin sumunod sa ating Panginoon, ito ay hindi na siya nangangako na mayroong karangyaan. Kung ang katiwasayan ay nangangahulugan ng karangyaan, ito'y hindi pinapangako ng ating Panginoon. Kahit sinasabi niya sa banal na Ebanghelyo ngayon, ang mga sora ay may mga lungga, ang mga ibon sa papawid ay may mga pugan. Subalit ang anak ng tao ay wala man lamang mahiligan ng kanyang ulo. Ito'y nangangahulugan na yung kanyang katayuan ay napakahirap, kaya hindi niya maipapangako ang karangyaan. Katunayan sa kanyang kapanganakan, siya ay pinanganak sa isang napakahirap na sabsaban kasama ng mga hayop. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang libingan lamang ay hiniram na libingan. Kaya sinasabi dito na walang karangyaan na ipinapangako ang ating Panginoon. Subalit sa lahat ng ito, ang katiwasayang lamang na ipinapangako niya ay magiging kasama natin ang ating Panginoon sa pagtupad ng misyon kung tayo ay susunod sa Kanya. Kaya sinasabi niya, ako ay laging kasama ninyo. At sinasabi ni San Pablo, kung kasama natin ang Diyos, sino ang makalalaban sa atin? Ang ikalawang bagay na nais na liwanagin ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ay na sinabi niya doon sa isa na nais sumunod sa Kanya, pabayaan mo yung mga patay na ilibing ang kanilang mga patay. Hindi ito nangangahulugan na inaalis ng ating Panginoon yung tungkulin sa isang magulang. Hindi rin ito nangangahulugan na siya ay walang respeto sa isang patay o namatayan. Ang nais niyang bigyan ng diin na sa lahat ng pagsunod sa ating Panginoon, ang lahat ng tungkulin at lahat ng mga responsibilidad ay dapat magbigay ng daan para sa pagsunod, para sa tungkulin, para sa ating Panginoon. Alalahanin natin lang siya ay dinala sa Jerusalem. At siya ay nagpaiwan sa Jerusalem. Yung kanyang mga magulang ay naglakad na pauwi. Pagkaraan ng 3 araw ay hinahanap siya. At nang makita siyang muli sa templo, anong sinabi niya sa kanyang mga magulang? Hindi ba ninyo nalalaman na ako ay dapat na nasa tahanan ng aking Ama? Nang ibig sabihin, ang mahalaga ay yung tungkulin niya sa kanyang Ama na naroon siya sa bahay, sa templo, sa Jerusalem. At dito rin ay sinasabi ng ating Panginoon na sa pagtupad natin
sa pagsunod sa utos niya at halimbawa niya na din ang kalooban ng Ama, ay hindi nangangahulugan na tayo ay ligtas sa lahat ng panganib, na walang panganib sa ating pupuntahan. Katunayan, ang kanyang tagubilin sa kanyang mga alagad nang una niya sila na inutusan sa kanilang gawain. Sinabi niya na kayo ay pupunta na parang mga tupa sa gitna ng mga lubog, na maaaring kayo ay saktan, maaaring kayo rin ay hulihin at pahirapan. Subalit sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Romans chapter 8, 38 to 39, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ito man ay kasamaan, ito man ay kapangyarihan, ito man ay kamatayan o kaya ay kahirapan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat tayong magpatuloy sa ating gawain sa ating Panginoon. Ang ikatatlong nililiwanag ng ating Panginoon sa Banal na Ebanghelyo, ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng determinasyon. Ito ay hindi katulad ng pagsunod sa Kanya na kayo namamasyal lamang, relax na relax lamang kayo, paisi-isi sa mga gawain. Sinasabi ng ating Panginoon na napakaraming pagsubok na daraanan ang sumusunod sa Kanya. Kaya sinasabi niya, kinakailangan yung determinasyon at focus sa inyong gawain. Sa Banal na Ebanghelyo ay sinabi niya, ang sino mang humawak sa araro at pagkatapos ay lumingon, siya ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, kung ikaw ay nagsimula na ng iyong gawain, kalimutan mo yung iyong nakaraan, kalimutan mo yung mga atraksyon sa nakaraan, kalimutan mo yung bagay na nasa iyo sa nakaraan. Sapagkat kung makikita natin, ito ang magiging sagabal, ito ang maaaring maging dahilan ng inyong paghihina upang kayo magpatuloy sa inyong misyon. Minamahal ko mga kapatid, marami na ang nagbagong buhay. Marami na ang umalis sa masamang gawain. Subalit dahil sila ay lumingon sa kanilang nakaraan at sila ay nanghinayang sa kanilang nakaraan, sila ay natukso ng nakaraan, kaya't muli silang nagbalik sa nakaraan. Ito ang nais iwasan ng ating Panginoon. Kaya't ang nais niya magpatuloy, determinasyon upang marating ang ating tagumpay sa kaharian ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng paglilinaw na ito ng ating Panginoon, ano ang plano natin sa ating buhay? Ang plano ba natin sa ating buhay ay hanggang doon sa ating retirement? Kaya ito ang ating pinaghandaan. At tayo ay nag-ipon para sa ating pagtanda, na tayo nag-invest para sa ating paghanda, na tayo ay nagkaroon ng maraming mga kaibigan para lamang sa kaligayahan natin, kasama natin sa ating paghanda. Minamahal ko mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang tumanggap sa akin at sumunod sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Kaya ang plano ng Diyos para sa atin ay lampas doon sa plano natin. Ang plano natin ng buhay ay hanggang sa daigdig na ito. Subalit ang plano ng Diyos para sa atin ay buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. At dahil sa ating Panginoon na makasama tayo niya doon sa kanyang kaharian, subalit ito'y nangangahulugan lamang na dapat nating sundin ang kanyang halimbawa. Nais nating sagutin ang kanyang imbitasyon
na tayo sumunod hanggang sa katapusan ng ating buhay. Minamahal ko mga kapatid, sa linggong ito bilang mga Kristiyano, ito'y nagpapaalaala sa atin na ang tunay nating pupuntahan ay ang kalangitan sa kahiyahan ng ating Ama. Ito ang tunay nating tahanan dahil tayo ay mga anak ng ating Panginoong Ama. Naririto ang ating kaligayahan. Naririto ang ating tagumpay. At dito sana, ito ang ating pagsikapan. Kaya nga sinasabi ni San Pedro, Panginoon, saan kami patutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Subayin niyo, Panginoon. Sumainyo. Minamahal ko mga kapatid, tayo na. Samahan natin ang ating Panginoon. Sagutin natin ang kanyang imbitasyon na sundin ang kalooban ng Ama sapagkat narito ang ating kaligayahan, narito ang ating kaligtasan na nais natin makamtan. At naway pagpalain tayo ng kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo ng mayaman. Salamat sa Diyos.